Nakatanggap ng tawag sa telepono si Sarah habang siya'y natutulog. Ang nasa kabilang linya pala ay si Mark. Sabi ni Mark, Sarah, kailangan ko tulong mo. Naalala ko, nagkwento ka na nag-harvest ka ng saging na saba. Paglaga mo naman kami, oh. Kasi may group study kami, inabot kami ng hating gabi. Patay gutom na kami lahat. Please naman, oh. Ha? Sabi ni Sarah. Alam mo ba kung anong oras na? Sige naman, oh. Sabi ni Sarah, mag-order ka na lang. Mag-grab ka naman. Grabe ka naman. Ako pa gigisingin mo. Akala ko kung anong emergency yan. Sige na, Sarah, nakakahiya sa groupmates ko eh. Pakisuyo naman, oh. Pagluto mo naman kami. Magkaibigan naman tayo, di ba? Babangon pa ako para panglaga lang kita, daldalhin ko pa dyan. Sarah naman, sige na. Last na to. Pagbigyan mo na ako. Kaya mo pag nag-harvest ako, dadalhan din kita, paglalaga din kita. Please, please, please. Tama, please, please, please. Ay, nako, sa kakulitan ni Mark, anong sabi ni Sarah? Sige na nga. Galit po eh. So, bumangon si Sarah, pinaglaga ng saba, dinala pa sa group study, at tapos sila'y kumain ng matamis, at umuusok pa mainit na saba. Yan. Ano po nangyari dito? Ang nangyari dito, a friend's request was fueled by a genuine need, which ultimately leads to a solution kahit na essentially or initially met by reluctance. Isang mapagpursiging, mapangahas na kahilingan ng isang kaibigan dala ng matinding pangangailangan sa kalaunan ay nagkaroon ng kalutasan. Bagamat sa umpisa ay sinalubong ng pag-aatubili. Grabing Tagalog niyan. Thank you, Google. At sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng prayer, ang tanong, ang Diyos ba'y kagaya ng ating kwento? Ang Diyos ba ay kailangan nating pilitin? Ang tanong ba ay, kailangan bang pilipitin ang braso ng Diyos? Do we need to twist God's arm just to get what we need? Sagutin na natin agad yan sa pamagitan ng ating title, No Twisting Needed. Yan. Hindi kailangang pilipitin. At ang verses na kukunin po natin, at tayo tatayo at babasahin natin ito sabay-sabay dahil 4 lang naman yata ito. Luke chapter 11, verses 5 to 8. Kahit anong version hawak nyo dyan, or dyan sa inyong Bible app, basahin po natin Lucas 11, 5 hanggang 8. Okay, sabay-sabay po tayo. Verse 5. Then Jesus said to them, say, friend, lend me 3 loaves of bread. Hindi ko kayo naririnig, mga kapatid. And suppose the one inside answers, don't bother me. Lagyan nyo ng konting feelings, mga kapatid, habang nagbabasa, are in bed. I can't get up and give you anything. I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Nawa, kami po ngayong umagang to ay makaranas ng paggalaw ng iyong banal na spirito, even as we submit our minds and our hearts and our whole being unto you. Holy Spirit, move in our midst. Let your word come upon us and transform our prayer lives, not just this morning, but forever. Bless our time together. In Jesus' name we pray. Amen. Makaupo na po tayo. May kasabihan tayo na a friend in need is a friend indeed. Ang tao daw po, sa oras ng iyong pangangailangan, ay totoo mong at kaibigan mo pa rin siya. Pag may pangangailangan ka, ay totoo nating kaibigan. Tingnan po natin sa mga verses na binasa natin kung totoo ito dun sa kwento. Ngayon, ang konteksto po nito, yung mga alagad ni Jesus ay parating naoobserbahan na si Jesus ay pray ng pray. Ano ba pinagpe-pray kaya nitong mamang to? Sabi siguro ng mga alagad.
So, isang umaga, isang araw, hindi na sila nakatiis. Sabi ng isang alagad, Lord, teach us to pray. Just as John taught his disciples to pray. John the Baptist po, ibig sabihin. Turuan nyo naman kami manalangin. So, anong naunang section dito sa ating binasa? The Lord's recommended prayer that the disciples should pray. The Lord's Prayer, Our Father. Alam niyo naman siguro yung Ama namin. Ano po? Yun ang nauna po doon sa ating binasa. The Lord's Prayer. And then immediately after the Lord's Prayer, ito po yung binasa natin. Ito po ang sumunod doon. So, alalahanin natin, tinuturuan ni Kristo yung mga alagad niya kung paano manalangin. Ganito manalangin, ha? Ama namin, sumasalangin ka, bigay mo sa amin ang pangailangan, tinapay araw-araw. Alala niyo yan? And then, hindi pa po walang intermission, sabi niya, tapos, suppose you have a friend. Sumunod na po itong kwento niya ngayon dito. Sabi niya, then Jesus said to them, suppose you have a friend. Yan, yun na yung binasa natin. So, sino yung you? Tayo yun. Kasi kunyari tayo yung alagad ni Kristo. Kausap tayo ni Kristo. Suppose you have a friend. Sino yung friend na yun? Tawagin na lang natin tayo na friend number 1. Suppose you have a friend number 2. Tapos, si friend number 2, pumunta tayo doon sa bahay niya, kumatok sa hating gabi kasi. Pengi naman dyan 3 tinapay. Bakit? Bakit kailangan? Kasi may dumating akong mga isa lang naman, may a friend of mine, friend number 3. Okay. So, kilala ni friend number 1, si friend number 2. Kaya nga malakas loob niya pumatok, humingi ng tinapay. Kasi bakit? Dumating si friend number 3, hating gabi. Okay? Hindi naman natin alam kung makakilala si friend number 2 at friend number 3, hindi kinuwento. At anong nangyari? Anong problema? Di pakainin mo. Yun nga problema, bro. Wala na laman ng rep namin, naubos. Dumating ang aking kaibigan, patay gutom. So, tayo po yung friend, tayo yung nangangailangan ng tinapay, ang hihintayang tinapay, dahil hating gabi. So, hating gabi noon, mga kapatid, isang hating gabi, sabi, kumatok tayo, sa kaibigan natin, sabi natin, pahingi naman 3 pandesal dyan. Ba't naman 3? Isa lang naman yung kaibigan dumating. Palagay niyo bakit? Abay, hihingi ka na rin lang, dagdagan mo na. Para may pasobra. Tandaan nyo tinuturuan tayo ni Kristo na manalangin. Pasobrahan nyo na raw ang paghingi. Di ba? Bakit 3? Kasi nga, para may extra. Kasi may dumating akong kaibigan, tagal na niyang biyahe. Ngayon, mga kapatid, nung panahon na yon, ang biyahe po nila ay talaga, siguro nagsisimula hapon, naabot ng gabi. Kasi mainit masyado po dun sa lugar nila. Bihira yung nakatirik ang araw, lalawit dila nyo. So, naabot ng hapon. Ito talagang kaibigan, naabot ng hating gabi. So, minimum ilang oras na siya pagod na pagod. Kaya patay gutom po yun. Ang problema, wala akong maihain, ubus na. Kumakalampag na yung palanggana namin dito. Please naman, friends naman tayo. Pakibigyan mo, nakakahiya kasi doon sa kaibigan ko. Wala akong panghatid gutom, pamatid gutom sa kanya. So, ang kaibigan po natin ay tayo yun, a friend in need. Tayo yung nangangailangan. At tayo'y desperado na. Katok. Siguro, panay ang katok ng mama. Grabe. Tayo na may matinding pangangailangan, kumakatok sa kaibigan natin sa inconvenienteng oras, napaka-inconvenient, kumakatok tuloy-tuloy, humihingi ng tulong. Tayo po yung friend in need kasi tayo yung may pangangailangan. Ang tanong, yung bang friend na nilapitan natin ay friend indeed? Friend ba talaga yan? Bakit? Ano po ang sagot ng ating friend? Okay, sabi ng friend natin, ano ba, huwag mo nga istorbohin. Nakakandado na yung pintuan namin dito. Tulog na yung mga bata. Ano ka ba naman? Tatayo pa ako, babangon pa ako para lang bigyan ka, anong natanggap natin? Rejection. Alam niyo po, turo ng nanay ko, kapag may natutulog, huwag kayo maingay. Tinuruan ba kayo ng ganyan din? Hindi na tinuturo ngayon yan?
dahan-dahan ka. Kasi baka magising eh. Di ba? Aba, pag nasa camp kayo, mga kabataan, kung kailan kayo natutulog, nagbubukas ng mga gamit yung mga kasama nyo sa camp. Di ba? Abay, pag tahimik ka daw, pag natutulog. Alay mo matok ng alas 12 ng hating gabi, tulog na lahat. Ngayon, bago natin husgahan, bago natin husgahan ang ating kaibigan, Ibel, anong masasabi natin sa ating friend number 2? Ay, siya ay friend, not indeed. Bakit? Ang unang sagot niya, mayas-layas ka sa harap ko, sabi niya. So, bago natin husgahan si friend number 2, tingnan naman natin ang ibig sabihin, anong implikasyon ng gusto niyang gawin. Gustong ipagawa sa kanya tayo gusto natin ipagawa sa kanya. May paliwanag naman po si friend number 2. Kasi si friend number 2 po, ganito po, nung panahon na yon, ang bahay nila ay one-room affair. Yung kanilang banig, o kung ano man inihiga nila, nakatago. Paggabi na, nilalabas nila yan, nilalatag sa gitna ng bahay. Isang kwarto lang kasi. So, nakahiga po doon, yung nanay at tatay sa gitna. Okay? At yung pinakabata, nasa kanan daw ng tatay. At, kung may batang maliit, nasa cradle katabi ng nanay. At yung namang mga medyo matatanda ng anak, nakahiga naman katabi yung youngest. Ang dami nilang anak. One-room affair, kaya mamangha ka rin sa mga taga-Israelite na mga lalaki ng panahon na yun. Paano sila nakarami ng ganun? Challenge. So, parang nakabalagbag yung iba. Nandito sila. Tapos yung mga babae daw, nandun naman sa side ng nanay. With their feet to the youngest. Tapos yung mga babae, nasa side naman ng nanay. So sa ganyang setup, mga kapatid, sa average family daw ng Israelite, ay malaking istorbo. Bakit? Pag bangon mo, nandyan ang katabi mo, asawa mo, andito yung mga anak mo, tapos pupunta ka sa pintuan, boo! Krak, 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 krak. Kasi mga pintuan po ng mga kahoy, hindi naman automatic na push button. Pupunta ka pa sa ref mo. Wala palang ref noon. Palayok. Gahanapin mo pa yung tinapay na tinago ng asawa mo. Hindi mo naman alam kung saan tinago. Gigisingin mo pa yung asawa mo. Tsaka ka pa ngayon hahakbang-hakbang dun sa mga anak mo para hindi mo matapakan nasa gitna ng bahay. So, napakalaking abala. Tama? Kung kayo yung nasa lugar ng friend number 2, aber. Di ba? So, pero si friend number 1 will not take no for an answer. Bakit? Kasi matindi yung pangangailangan niya. Papapahiya siya, mga kapatid. Alam naman natin ang kultura natin ng mga taga-Eastern. Kailangan meron tayong maihain. Yung mga probinsya noon, pag may bisita, alis yung mga may-ari ng bahay, alis doon sa kwarto. At yung kwarto para doon sa bisita, sila sa sopa. So makita po natin, knock siya ng knock. Until finally, ano nangyari? Until finally, sabi sa verse 8, even though he will not get up because of the bread. Hindi pala po yung tinapay ang issue. Ibig sabihin, may tinapay talaga. Ang galing naman ni friend number 1, tayo yun. Alam natin na may tinapay siya. O, di ba? Siguro close talaga tayo. Kasi alam natin, may pa-extra yan. Kaya dyan ako pupunta, dyan ako kakatok. May tinapay yan eh. So, hindi po issue yung tinapay, meron eh. At hindi rin daw po issue yung pagkakaibigan. Hindi yun ang dahilan na bibigyan niya ng tinapay. Hindi. Anong ibig sabihin? Kahit i-unfriend mo ako friend, marami pa akong spare friends. Hindi daw issue yung friendship kasi kahit mag-break na tayo, okay lang sa kanya. So, at bukod dyan po, hindi rin issue ang kultura. Okay? Ang mapapansin po na to, socio-cultural pressure. Dito, kasi Eastern po to, parang Pilipinas, kailangan ng, at sabi nga po nung isang commentary, hospitality to strangers is a basic law in the East. Kasama tayo dun sa East. Hindi tayo Westerners.
If a person refused to entertain a guest, he brought disgrace not just to himself, his family, but to the whole community. And the neighbors would have nothing to do with him. Ikakahiya siya ng mga kapitbahay. And yet, makinig po kayo, hindi ito ang dahilan na binigyan ng kaibigan yung humihingi. Hindi. Bakit ko alam na hindi yan ang dahilan? Of course, yung ibang nagpipreach siguro na pressure kasi ganito nga, may malaking pressure. Eh hindi po yan ang binigay na dahilan ni Kristo. Marunong pa kayo kay Kristo. Si Jesus ang nagkukwento. Di sana kung yan ang dahilan, sasabihin ni Kristo, kasi alam mo, baka pagsabihan siya ng mga neighbors, kaya binigyan na lang niyan tinawag. Hindi. Ano daw po ang naging dahilan na siya ay pinagbigyan ng kanyang kaibigan? Basahin natin. Yet, because of your shameless audacity. Wow, nosebleed na naman tayo, kuya. The Greek word there is an idea daw po, literally means shamelessness. Minsan lang daw nakita yan sa buong New Testament. At isa pa daw pong salita dyan, ibig sabihin, so ito po yung ibig sabihin ng an idea, meron ba to? Yan. Ay, naku, another English. Impudence, lack of sensitivity to what is proper, what is pertinent. So, impertinente po ang sabi diyan. In fact, parang wala daw respeto. Walang galang. Yun ang dahilan na binigyan ng tinapay. Dahil walang galang. Kita nyo ba yung... So, ano sabi po diyan? Ano ba yung shameless? Walang hiya. Yan lang man ang pinakadoon. Walang hiya. Shameless. Ano yung audacity? Kapangahasan. Nangahas. Okay, parang ano po yung audacity? Parang yung sa pag nag-sample sentence, he had the audacity to oppose or to contradict the President of the United States of America. Oh, anong translation nun? Siya ay nangahas na salungatin o kontrahin ang presidente ng Estados Unidos. Yun yung manghas, bold, matapang, walang hiya. Ang ibig sabihin. So, hindi daw dahil sa pagkakaibigan, hindi daw dahil sa tinapay, hindi din dahil sa kultura, hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa kanyang walang kahiyahiyang kapangahasan. Ano daw po ang ginawa ni friend number 2? He will get up, he surely get up, bumangon at binigyan ng tinapay. Dahil sapat sa kanyang pangangailangan. As much as you need. Underline nyo yun kasi minsan as much as you want ang gusto natin eh. Hindi po want ang sabi. So for friend number 1, where friendship failed, shameless audacity succeeded. Shameless audacity succeeded. Kaya po ang ating take-home idea dito, persistent, shameless audacity is okay with God. In prayer, okay din yan. Nung una ko pong mabasa to, ang intindi ko, ako si friend. Number 1, yung ba sa parable, pag inintindi mo, ako yun ako may pangailangan, parati naman. At akala ko, yung friend number 2, ang Diyos, kasi sa Kanya ako humihingi. Saan ba tayo humihingi? Di ba? Bukod sa inuutangan mo, humingi ka ng tulong sa Diyos. So akala ko yung friend number 2, siya yung Diyos. Hindi, mga kapatid. Bakit? Hindi naman masungit yung Diyos natin eh. Hindi po siya naiinis sa paulit-ulit, nakatok. Tandaan nyo, nagpipreach si Jesus kung paano mag-pray. Hindi po siya natutulog, kaya hindi siya maaabala sa tulog. Tama? Ewan ko lang, baka tulog ang mga Diyos nyo. Diba? Hindi po Diyos to. I realize na hindi yan ng friend number 2 is me. At kayo. Bakit? Minsan ganun tayo eh. Madaling mainis. Ang kulit mo. Tama ba yun? Hindi ganyan ang Diyos. Jesus in this short parable, sabi ng iba, illustration, is actually challenging us to
not only be persistent in prayer, but to exercise or practice shameless audacity in prayer. Why? Because God is okay with shameless audacity in prayer. Hindi siya naiinis, hindi siya masungit, hindi siya suplado, hindi niya kailangan ng beauty sleep, walang midnight sa kanya. Walang poor signal, walang cannot be reached, walang out of coverage area, walang lobat, walang try your prayer later. Walang ganon. Amen? Nandiyan pa ba kayo? The parable says, in effect, if a human will obviously get up in the middle of the night to grant the request of a rude friend, so much more God. Will not God much more answer your request? Di ba't lalo naman ang Diyos? Kung ang isang tao, ordinaryong tao, ay babangon sa gitna ng gabi upang ibigay ang kahilingan ng isang walang hiyang kaibigan, abay di lalo naman daw ang Diyos. Di po ba? Nakaabang nga siya parati para i-bless tayo. Sulat nyo na lang to, 2 Chronicles 16 verse 9. Anong sinasabi dyan? 2 Chronicles 16 verse 9. The eyes of the Lord move to and fro throughout the earth so that He might strongly support those whose hearts are completely His. Hindi po natutulog ang Diyos. Nag-aabang siya ng mga tao ng kagaya natin, na ang mga puso ay lubusan daw na nakalaan sa Kanya upang ano? Upang malakas na suportahan tayo. Siya pa ang nakaabang, naghihintay na i-bless tayo. Nag-aabang sa mga panalangin natin. Kaya parati nating tandaan, mga kapatid, mapagpursiging, walang kahiyahiyang mapangahas na pananalangin ay okay sa Diyos. Amen? Okay sa Diyos. Hindi okay sa tao. Huwag niyo to. Hindi okay sa kapitbahay niyo yan. Baka kayo pahabol sa aso. Pero sa Diyos, okay, humingi. At maging pursigido. At walang hiya pa nga, sabi. Huwag daw po tayong mahihiya, huwag daw tayong magatubili, huwag daw tayong magdalawang isip, mangahas daw po tayo ng tuloy-tuloy, nang hindi tumitigil. Tandaan po natin si Jesus, ang nagstorya nito, si Jesus mismo. At itong verses 5 to 8 ay napaggitnaan ng Lord's Prayer at ng ano, at nitong mas familiar na section sa atin. Sabi, lahat po tayo, basahin natin. So I say to you, for ask and keep asking, seek and keep seeking, knock and keep knocking. This is the ultimate challenge for us in prayer. Persevere, persist, be shameless, be audacious, be bold, be aggressive, don't hold back in praying. This is almost sounding like a guarantee. Parang may warranty. Pag binili ka, may warranty. Sigurado. Para sa akin po, parang ito ay guarantee letter na mas matindi pa kaysa sa mga politiko. Parang pareho po ito ng challenge ng Diyos sa atin sa pagbibigay ng ating tithes and offerings. Naalala niyo po ba itong verse na to? Sabi dito, bring the whole tithes into the storehouse that there may be food in my house, sabi ng Diyos. Then test me in this, says the Lord, and see if I will not throw up the gates of heaven, floodgates of heaven, hindi mo raw masapat na maimpok. So, sa isang sa Psalms, meron man nakasulat, O taste and see. Dito, O test and see. Mga kapatid, may taste din pala sa Diyos. Na-testing nyo na ba? Na-taste nyo na ba? Mga kapatid, tayo ang china-challenge ng Panginoon. Tayo ang china-challenge ng Panginoon dito.
Tayo rin ang sinasabihan na maging porsigido, huwag mahiya, maging matapang, mga kang humingi, huwag kang magpapigil kanino man dahil ang Diyos natin ay garantisadong makikinig, mapagbigay, malasakit, mapagmahal, kay mas malasakit pa kaysa malasakit center na lalapitan ninyo. Hindi siya madamot, hindi siya naaabala, hindi siya magsusuplado sa atin, pananalangin. Hindi na natin kailangan pilipitin ang braso ng Diyos. No arm twisting needed for God to grant us whatever is best for us because He already knows and He already wants the best for all of us. Shameless audacity in prayer changes our hearts and minds more than it does God. Because God's heart is already set for your best. Amen? Gusto ng Diyos ang pinakamabuti para sa ating lahat. May mga panahon na hindi natin maintindihan ba't ganun ang dapat mangyari. But God has nothing but His love for you and for me. God is not like the friend number 2, insensitive, uncaring, does not want to be bothered, would rather sleep than be disturbed to help others. In other words, selfish. God is not selfish. Walang inisip kundi sariling kapanganan. Hindi po ganun ang Diyos. Unlike us, ang default mode ng Diyos ay, ang nature niya ay pag-ibig. Love, generosity, caring, desiring only what is best for us. Shameless audacity in prayer helps us express the intensity of our need. And the more intense the need, the more shameless our audacity in prayer should be. Alam mo po, isa pang salita na ginamit dito, ang dami kasing medyo controversial daw yung ana-idea na yun eh. Ang daming salita tuloy na pwede. Isa pang salita, importunity, another nosebleed. Pasensya na kayo po at nanay ko kasi English teacher. So, persistence, pupursige, alam na natin yan. Shameless, mas alam na natin yan. Walang kahihiyan yan. Audacity, kapangahasan, medyo malalim-lalim na Tagalog. Importunity naman, ano naman yung importunity? Pagmamalabis. Sobra ka na, brad, ha? 12:00 ng hating gabi, ha? Mag-grab ka na lang. Pagmamalabis yun. Anong ibig sabihin nun? Persistence to the point of annoyance. Kakainis talaga. Annoyance, akalain mo. Sobra na, tama na, sige na nga. Importunity shows the greatness of the supplicant's distress and the earnestness of his desire. Ang pagmamalabis daw po ay, sa pananalangin ay, nagpapakita ng kadakilaan ng ating pangangailangan at ang kataimtiman ng ating kagustuhan. Earnest desire. Tuloy natin ang ating English vocab. May isa pa kasi, impudence naman. Kalain mo, impudence. Ano naman Tagalog niyan? Kapalmoks. Akalain mo yan ang mga salitang ginamit ni Jesus sa pagtuturo sa atin ng panalangin. Kapalan mo mukha mo, bro, sa pananalangin. Huwag kang tumigil, bro. Hanggat di binibigay. Kapalmoks. Maging kapalmoks. And why should we be? Persistently, shamelessly, audacious in our prayers. Bakit? Because, unang-una, si Jesus kaya nagturo niyan. Ba't naman hindi natin gagawin? Kapag nanalangin tayo ng ganyang klase, we obey Jesus. Ba't hindi natin gagawin? So hindi pala problema si Jesus at ang Diyos. Tayo, ang tamad natin mag-pray. Ganyan na ba tayo mag-pray? Walang hiya, kapal ng muka, mangahas manalangin, matapang manalangin? Kapalmoks? Hindi pa yata. Well, it helps us overcome our insensitivity, not God's. Because God is not insensitive. Yung friend number 2, insensitive yun. As we pray and keep praying, we become sensitive to the needs of others, and then later, when we have an opportunity, we become the answers to our prayers. Helps us express the intensity of our need. The more intense the need, the more persistently, shamelessly, audacious our prayer becomes, and the more God is pleased. Natutuwa pala ang Diyos kapag ganyan ang panalangin natin. Shameless audacity in prayer helps us recognize God's work. God's work where?
Saan gumagalaw ang Panginoon? Una, dun sa sitwasyon na pinagpe-pray mo. Halimbawa, may problema sa opisina, pinagpe-pray mo yun. God is working there. Habang nagpe-pray ka ng ganitong klase, gumagalaw na ang Diyos doon. Gumagalaw. Ha? Not because He is not able to, kaya niya, omnipotent eh. Kaya niya gawin yon. Anong problema mo? Yung boss mo, kaya niyang tanggalin yon. But, minsan hindi niya ginagawa yan. Huwag mo naman ipag-pray na heart attack, kapatid. Bad yun. Also, He is working on us. Bakit? Baka hindi mo kaya yung sagot sa panalangin. Kaya hayaan mo muna, God work in you, sa puso mo, sa kaluluwa mo, sa isip mo, ihanda ka muna para dyan. And these are also the reasons why we wait on the Lord. These are the reasons why it is always good to wait on the Lord and not give up. To be shamelessly, persistently, audacious in our prayer because it is okay with God. Noong unang Sunday, ang ating pong tinalakay the purpose of prayer. Anong matututunan natin tungkol dito ngayon sa purpose ng prayer, which is to get a hold of God? Anong matututunan natin tungkol sa Diyos sa pamamagitan na itong ating aralin ngayon? It is proper to persevere. It pleases God. Remember, it was Jesus, God Himself, who taught us to pray like this. Keep asking, keep knocking. That God often answers after long, importunate prayers. So don't give up. Don't give up praying. Don't be discouraged. Anong edad na ni Zechariah at ni Elizabeth nung sila'y magkaroon ng John the Baptist na anak? Sabi sa Bible, advanced in age. Ano kaya yun? Ako ba advanced? Hindi, young senior pa daw ako. Sabi doon sa aming inattenda na, I am young old. Pag 60, 65 ba yun? 60 to 65, young old pa raw yun. I'm young. Takasan lang po ng mukha yan. Kapalan ng mukha. So siguro mga 80 na yun. Nung masagot ang panalangin, ito, ano pa? Don't just pray, sabi, be importunate in prayer. Tama ba? Be importunate in prayer as Jacob. Anong ginawa ni Jacob? He wrestled with God and would not let God go. Hindi kita pakakawalan. I-bless mo muna ako. Binless nga ng Panginoon. Di ba? It is worth our while to wait and not grow faint-hearted when the answer is long delayed. Si Abraham waited 25 years before Isaac came along. Sino pa? Si David waited 15 years. In-anoint na siya. Ikaw na next na hari. Naging fugitive for 15 years. Bago nagkakato. Sometimes God may appear to be like friend number 2. Like the man in the house na ayaw magpaistorbo. Hindi po ganun ng Diyos. He is not, He never was, and He never will be like the man inside the house. So, what is He like? What is God like? Ito po yun, yung next section. Sa Lucas, sabi niya, which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake? Sino sa inyo? O sino sa inyo mga tatay dito? Pag humingi ang anak nyo ng tinapay o ng itlog, ang ibibigay nyo ay alakdan. Grabe. Sabi ni Jesus, in the same context, mga kapatid, tinuturuan tayo mag-pray, ha? In the same context, if then you, kayo nga, mga masasama kayo eh. Akala nyo, kilala tayo ni Jesus. Masasama daw tayong mga ama. Kayo nga, masasamang mga ama eh. Bibigay kayo ng tinapay, ng kung anong kailangan ng anak nyo. How much more? Ito po yung mga parables na from lesser to greater. How much more your Father in heaven will give the Holy Spirit, will give the good gifts to you. Hindi nga niya pinagkait ang sarili niyang anak. Ano pa kayang ipagkakait niya sa atin? This is our God. He is much more. Say this with me. Bangitin natin lahat. My God is much more.
Ulitin natin, parang hindi kayo kumbinsido eh. My God is much more. Is much more. My God is a loving Father, a patient, caring, generous Father who loves to hear from me, who is never annoyed with my persistently shameless, audacious, kapalmoks prayers. Never naiinis, never nagsusuplado, never naaabala. My God is just loving and thinking of the best for me. If He delays, He has a plan. A better plan. A better timing, perhaps. Remember, He loves us. He has only the good in us. He wants only good for us. We can count on it. And Jesus calls us to persistently pray. Calls us, ang tawag sa atin? I no longer call you servants. But what does He call us? I call you friends. He is the friend. In your need is really the friend indeed. All other earthly friends, even your relatives, loved ones, spouses may leave you, but this true friend is the only true, loyal, faithful friend indeed. He never sleeps. He never slumbers. He never tires of hearing your prayer. Just call to Him. Be persistent. Be shameless. Be audacious. Be importunate. Be impudent. He does not mind. In fact, He loves it. Because persistent, shameless audacity in prayer is okay with God. Ano po ang pinapanalangin natin? Marahil tayong lahat siguro, meron tayong tagal ng pinananalangin, parang hindi sinasagot, parang hindi naman gumagalaw ang Diyos. Meron ka bang asawa na gusto mong makakilala sa Panginoon? Ilang dekada mo nang pinananalangin yan. Meron kang anak na gusto mong madala sa Panginoon, gusto mong bumalik sa Panginoon. Ilang dekada mo nang pinagpe-pray yan. Parang walang nangyayari. O yung asawa mo mismo, o ikaw mismo, pinagpe-pray mo sa sarili mo, na maging mas lumago ka naman sa buhay spiritual. Mga kapatid, gusto ba ng Diyos yun? Na tayo lumago sa buhay spiritual? Does God want us to grow spiritually? And then the Bible says, if you pray according to His will, He will hear and He will grant the request. So yung mga panalangin na yan, mga kapatid, sigurado sasagutin yan. Timing na lang ang question. Bakit? Yan ang promise niya, mga kapatid. Pray according to His will and He will grant. Yung asawa na gusto nyo ipag-pray na mapalapit sa Panginoon, pray lang, persist, be audacious, kapalan ng mukha sa Diyos. Huwag tumigil, huwag magpapigil, ipag-pray pa rin. Yung anak na gusto mong makakilala sa Panginoon, gusto mong bumalik sa Panginoon, ipag-pray pa rin. Tayo nga ang china-challenge, mga kapatid, sa FCF, sa prayer natin sa FCF. 43 years. Baka may napapagod na sa inyong mag-pray para sa FCF. Huwag po. Ito ang encouragement sa atin ng head of the church, Jesus Christ. The head of the church encourages us to be persistent, to be shameless, to be audacious in what? In praying for our church. For a revival in this church. For a revival in each individual lives na nagsisimula sa sarili natin. Anong vision natin? Na tayo maging loving community. Pag-pray pa rin natin yan. Anong mission natin? That each of you will faithfully make Christ-like disciples that we can send to the nations. Mukha bang walang nangyari? Meron sa likod, di lang natin nakikita. Pag-pray pa rin. Sa mga buhay natin, gusto natin makalaya saan? Merong paboritong kasalanan. O kaya ay merong baon sa utang. Di ba kaya ng Lord yan? Ba't nag-give up ka na? Ang sabi ng Diyos dito, maging mangahas.
Ang iyong panalangin daw ay gawin mong pursigido, kapalmoks, mapangahas. Panalangin mo pa rin. Anong prayer natin dito? Na tayo na hindi nakasya ang ating mga silya. Na kapag tayo ay sumasamba ay lahat tayo ay buhay sa Espiritu. Meron ba simbahan na nangangarap na ay 50 lang kami, hindi na pwedeng 51? May ganun ba? Wala. Lahat tayo ganun ang vision natin. Madala sa Panginoon ang mga taong kapitbahay natin. Madagdag sa kaharian ng Diyos unang-una. At kung gusto nila sa ating local church, praise God. Kung ayaw nila dito, praise God din. Punta lang sila sa ibang church. Walang problema. We are not building an FCF kingdom. No, we're not. We're building God's kingdom.